So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video, and for today's content, pag-uusapan natin yung pros and cons ng Samsung Galaxy A17 5G. Lalo-lalo na sa online mga idol, sobrang mura na lang niya. Tara, pag-usapan. So mga idol, for today's video, another pros and cons na naman tayo ng isang Samsung product, at especially ngayon, napaka-perfect bumili netong Samsung Galaxy A17 5G. So nag-payday sale na ngayon January, and ngayong February, agad-agad 2-2 po agad, diba? 2-2 sale. At ngayon mga ka-J-Vlog, sobrang mura na lang ng A17 5G. Ako, nagulat ako sa presyo ngayon sa online. Again, yung sinasabi ko, online is official store po yan ni Samsung, kaya walang pangangamba pag bibili kayo dyan, dahil sa mismong Samsung po kayo bibili sa online shop po nila. So, check natin kung magkano na lang ba ang Samsung Galaxy A17 5G. So, murang 5G to ngayon. Grabe mga ka-J-Vlog, pwede nyo na lang siya makuha ng 7,000 pesos. So, solid 7,000 pesos, A17 5G na po yan, na 5G na smartphone, and with the price range na 7,000 pesos. So possible na pwede nyo makuha ng 6,000 pesos, 6 to 7,000 pesos, sabihin na natin ganyang range pag dito kayo bumili. Itong link na to, tinuturo ko na dito sa gilid na to yung link, dahil pag dyan kayo bumili, meron pang special voucher na naghihintay sa inyo. Additional discount po yan bukod doon sa sale price na sa online, meron pa po kayong discount na makukuha. Parati natin finiflex ang ating voucher para maging tulong din sa mga consumers natin. Kasi sayang naman, ang SRP neto sobrang layo. I think ang SRP neto nasa 14,000 pesos. Tapos hindi alam ng mga ibang consumers natin na merong store na sobrang mura lang nagbebenta. At Samsung store pa yan. Halos kahalati or kahalati na ng presyo talaga ang makukuha, ang mga kaltas nyo agad-agad dito sa A17 5G. Again, ang SRP niyan, yan yung possible na pwede nyo makuha sa mall na 14,000 pesos, pero dito sa online sobrang sulit po. Dalawang A17 5G ng equivalent ng kanyang SRP, di ba? Sobrang solid po. So yun, syempre wala naman pong perfect na smartphone. Lahat po ng smartphone ay mayroong pros and cons. Wala pong smartphone na walang disadvantage, okay? So, i-ano lang natin yan, i-clear lang natin yan. Kaya tayo ngayon nagbibigay ng pros and cons para makita natin kung balance ba yung specs niya for its price, kung marami ba siyang cons compare sa pros, or kung marami ba siyang pros compare sa cons. Siyempre, malaking tulong yan sa mga consumers natin. Ano ba? Ito na ba ang bibiling ko? Ano ba mga disadvantage nito, Lods? Pangit ba talaga siya? Kasi naririnig ko sa mga comment or naririnig ko sa mga post, pangit siya, ganito. Siyempre maraming mga side comments tayo naririnig sa mga smartphones. Kaya dito, bibigay ko yung overall sa loobin ko sa Samsung Galaxy A17 5G. Especially nga, murang-mura na lang siya ngayong 2026. Unang-una pag-usapan natin yung pros or yung advantages niya. Lapag na natin, display. Isa to sa merong pinakamagandang display sa universe o sa buong mundo. Joke lang. Isa to sa pinakamagandang display sa market ngayon, especially for a smartphone. Super AMOLED display. Mas maganda pa po yan sa AMOLED display na nakikita natin sa mga ibang brands. Ito, Super AMOLED display. Again, si Samsung ang isa sa pioneer ng mga AMOLED panels. Napakatagal na nilang nilalabas yan sa mga smartphones sila. 2010, I think 2010 yung unang S-series 2010, meron na nasasaksihan na ako ng 2020. I don't know kung meron pa ba nung mababa, kasi nasaksihan ko lang yan sa S-series nila nilabas na nila yan mga ka-J-Vlog. 2010 or 2011, mga ganong range yan Pero ang tagal na, di ba? Matagal na silang pioneer sa AMOLED panel. Sila talaga ang pioneer when it comes sa ganyan. Kaya dapat, sa smartphone nila, i-all in nila ang specification ng AMOLED. So, napakamura, 7,000 pesos, Super AMOLED display. Nasaksihan ko na yan sa A16 5G, kasi A16 5G at A17 5G, wala naman po ganong pinagkaiba, especially for the display quality. Kinip ko yung A16.
Sobrang na-enjoy ko yun kasi dyan ako naglalaro ng COC. Kasi grabe talagang buhay na buhay yung color niya. Very vibrant. Tapos ang taas pa ng nits of brightness niya. Talagang natutuwa yung mata ko pag naglalaro ko. Yun yung isa magiging advantage nitong A17 5G, yung kanyang premium display sa murang halaga lang. Screen size niya is 6.7 inches Full HD plus 1080p resolution with 90Hz screen refresh rate po ito. Pero again, sad to say lang, I don't know kung mahal na mahal talaga ni Samsung ang notch or knots. Di ba, mahal na mahal nila yung notch display. Na hopefully sa A18 naman, di ba, Samsung naman, please naman gawin nyo ng punch hole. I know hindi siya malaking effect when it comes sa performance ng smartphone, pero sa ergonomics niya or sa modern design, iba yung na talaga nang may tapya sa screen. Pero yun, ulitin ko, bumawi naman sila sa specs dahil sobrang solid, di ba? Super AMOLED display. Next na isang advantage niya or yung con niya is yung software update. Longevity wise, ito ay isa sa pinakamatagal na smartphone na pwede nyong mabili. Nagsimula to ng Android 15. I think ang promise time ni Samsung sa mga software nila na yun is 5 years or 6 years. So sabihin na natin, estimate is Android 20 or Android 21. Napakatagal. Hanggang 2030, 2031 software update. Napaka-solid niyan. 'Di ba? So tapos nahinto siya doon, hindi pa diyan nagtatapos yung buhay ng smartphone kasi yung kunyari sa pinakalas na software update, yung mga application na yun, maso-support pa ng ilang taon, 'di ba? Kaya yan yung napaka-solid ngayon sa mga Samsung devices. Hands down sa Samsung na finally na humahabol na sila sa iPhone or sa Apple when it comes sa software update ng mga smartphone sila, di ba? So yan yung isang matutuwa kayo sa Samsung Galaxy A17 5G. Hindi lang yun yung operating system din, One UI, isa to sa pinagkakatiwalaan kong operating system ng Android. Kumbaga very encrypted talagang files nyo or well protected po ang mga files nyo dito sa Samsung Galaxy A17 5G. Salamat po yan sa Samsung Knox. Next pa na isang magiging advantage nito for me is of course yung kanyang camera. Kasi yung mga ibang ganito sabihin na natin presyo niya na 7,000 pesos. Sinasabi nila dual camera, triple camera, pero in reality basura po yung pangalawa at pangatlong lente. Ito po, lahat ng lente neto gumagana. Triple camera setup ang A17 5G with ultra wide camera and macro lens. So hands down sa Samsung nakapag-provide ng talagang dapat na specification ng triple camera. At nandito yan sa A17 5G. Yun nga lang na, yun yung napapansin ko na parang very, parang, ang tawag dito, nagiging rare na ang ultra-wide camera sa mga murang smartphones. Pero yun, konti-konti bumabalik na kasi yung mga ibang consumers, lalo na yung mga hindi familiar sa smartphone, may nakita akong comment, Lods, tinakpan ko to, bakit ayaw naman gumana, nasan tong pangalawang camera na to? Di ba akala nila, meron talagang gumaganang camera doon, pero in reality wala, kasi sensor lang po yan. So sana alisin na nila yung ganyang marketing getup kasi kawawa din naman ng mga consumers natin na hindi familiar sa mga ganyang specifications. Kaya dito sa ating video, tinutulungan ko ang mga consumers natin maging aware sa mga specifications talaga ng binibili nilang smartphone. Siyempre, usapang durability, Samsung na rin ang isang matunog na brand pagdating sa durability. So, ergonomics, form factor, matibay na matibay ang Samsung at especially the Samsung Galaxy A17 5G at mataas din ang protection ng kanyang glass dahil Corning Gorilla Glass Victus po yan. Meron siyang rating ng water protection, hindi po to advantage yung kanyang water protection kasi medyo mababa. Kasi iba, nakikita natin sa mga ibang brand, IP64, IP66, IP65, ito po is IP54. Meron siyang water protection, it's splash resistant, hindi po siya pwedeng masubmerge sa tubig, hindi siya pwedeng malublob sa tubig, even accidental drop is 50-50 sa IP54. Ang IP54, yung mga talsik lang talaga ng mga tubig or yung rainwater, okay yan. Pero once na nasubmerge sa water, even accidental drop, medyo mahirap pagkatiwalaan yung mga ganyang protection sa ganyang scenario. Ito pa yung isang solid sa A17 5G, the battery. Again, for specs wise, yung iba nalilitan na sa 5,000 mAh, gets ko kayo dyan.
Pero 5,000 mAh battery ng A17 5G based sa aking observation sa mga na-try ko ng mga Samsung products, matagal din yung 5,000 mAh battery capacity nito. Salamat yan sa software optimization na mapoprovide din ng Samsung. So, yung mga ibang Samsung nakikita ko meron silang tinatawag na device usage pattern doon sa setting ng battery nila. Ang ginagawa niyan is parang pinag-aaralan niya yung yung paggamit mo sa isang device, pinag-aaralan niya yung pattern at gumagawa siya ng way para makatipid ng battery. Napakagandang software optimization yan sa Samsung at napakalaking tulong din sa mga consumers natin. Kaya pagdating sa battery, no worries mga ka-J-Vlog, matagal ding malobat ang Samsung Galaxy A17 5G. And syempre, isang advantage niya is, nasa pangalan niya na, 5G connectivity. Kasi sa ganitong presyohan, marami pa rin mga 4G na nagsisilabasan, pero meron ng mga 5G paunti-unti. Pero yan yung isang magiging advantage din ng A17 5G, especially for that kind of price tag na 7,000 pesos 5G connectivity. Next naman mga idol is dun tayo sa mga cons or yung disadvantages din ng A17 5G. Unang-una na dyan, lapag na natin RAM. Yan talaga si Samsung, real talk, napakadamot sa RAM. 4GB of RAM, ang tero neto is 4GB 128 and 8GB 256. So yung 4GB 128 nila mga J-Vlog, ayun nga, yun yung nasa 7,000 plus yung 4GB 128, yung 8GB 256 nasa 9,000 plus din yun. So yun, I think for a price tag na ganyan na 4GB of RAM, even siguro maukonsider natin dahil 5G, pero sa SRP niya talagang hindi pwede. 14,000 pesos 4GB of RAM, even 5G. Kasi mahirap nang gamitin niya 4GB of RAM pag ganyan nyo siya nabili, hindi talaga sulit. Pero ayun nga, kahit sa 5G kasi ngayon, especially sa, meron akong nakita or meron akong nagamit na 5G na 4GB 128 din naman, ganito presyo, 7,000 pesos. Pero yung mga iba natin nakikita ng 5G, medyo nag-upgrade na sila ng RAM, 8GB 256, 6GB 128, mga ganon. Kaya yung 4GB of RAM niya for 7,000 pesos, yan talaga yung magiging disadvantage ng Samsung. Sana at least 6GB of RAM, di ba? Yan yung isang con niya. Next, yung charging rate. So, syempre for its price, especially SRP niya, 25 watt fast charging rate, maliit po yan. 7,000, especially sa mga ganitong presyohan, dapat consider na talaga natin is 33 watts. Again, 25 watt is fast charging, yes, given, pero kung sa kanyang presyo nga, maraming mga ibang smartphone brand dyan na makakapag-provide pa ng mas mabilis na charging rate. And syempre, isa pang disadvantage, wala po itong charger out of the box. So yun yung isang nyo dito sa A17 5G, na meron din naman mga ibang brands dyan. No worries, may mga ibang brands dyan na mga charger like Ugreen, Anker, and Romos. Next time magpe-flex ako ng mga charger para sa inyo. Pero yun, kung wala siyang charger, mag-budget lang kayo 500 pesos, meron na kayong charger na 30 watts or 20 watts na ibang brand. Next na disadvantage niya for me is yung speaker, dahil 5G 14K SRP, single camera, di ba? Usually sa mga ganitong presyon, mga idol, dapat na to, dual steer speakers, at minsan mas better pa yung iba kasi dual steer speakers tapos meron pa silang mga volume booster, di ba? So yun yung isang disadvantage niya, single speaker, na syempre ang laking napaka-importante yan sa mga consumers natin ng speaker ng isang smartphone, na yun lang yung isang nagkulang din sa Samsung Galaxy A17 5G. So yun mga ka-J-Vlog, yung pros and cons nitong smartphone na to, pero yun, based on my observation, marami naman siyang advantages compared sa disadvantage, at kumbaga matatapalan naman ng mga advantages niya yung disadvantage nitong A17 5G. Kaya pag nakuha nyo to ng mura, sabihin na natin yung range, kasi minsan hindi minsan kasi nag-iiba. Sabihin na natin yung range niya is 7 to 9,000 pesos. Okay naman yung specs na ma-offer ng A17 5G. Depende na lang kung magkano siya nakuha. Again, for its SRP na 14,000 pesos, syempre it's a big no-no. Even kahit na 5G yan, pag nakuha nyo to ng 7 to 9,000 pesos, abayan, mas magiging sulit pa yan. Pero asahan nyo mga idol, kung itatrack nyo yung A16 5G, asahan nyo bababa pa ng bababa ang presyo nyan. Mababa na siya ngayon, grab nyo yung chance nyo kasi after sale nyan, tataas ulit yung presyo nyan ng siguro mas mahal pa ng 3,000 pesos. Kaya grab nyo na yung chance makuha to ng mura dito sa ating View Products, and hopefully nakatulong po itong sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng Samsung Galaxy A17 5G.